Malaki ang pangangailangan ng Philippine Coast Guard ng karagdagang mga barko na kayang lumusong sa malalakas na alon ng West Philippine Sea WPS. Sa kasalukuyan, meron lang silang 3 barko na kayang harapin ang anumang panahon. Kailangan na natin silang bigyan ng mas malakas na flotilla, mga bro. Ngayon, balikan natin ang hindi gaanong matatag na 10 barko ng Parola class. Sa kasamaang palad, hindi nila kaya ang mabibigat na kondisyon sa WPS kapag masama ang panahon. Pero huwag mag-alala dahil narito na ang ating sandata. Ang dagdag na 5 barko ng Magbanoa class ay totoong nakakatuwa. Ngunit ang kailangan nila ay ngayon na. Hindi tayo pwedeng umasa sa pangako na malayo pa sa taong 2027 hanggang 2028. Kailangan ng mga barko para sa mga regular na operasyon. Paano kung magpatuloy ang malalakas na alon sa loob ng mahabang panahon? Hindi kakayanin ng mga barkong kasalukuyang nakakontrata at ng mga Parola class escorts na lumusong. Dito pumapasok ang San Juan class. Sigurado ako na nasa dagat pa rin ang mga ito. Ngunit hindi pa malinaw ang kondisyon nila. May mga ulat noon na hindi na sila pwedeng gamitin sa dagat. Gaano nga ba kay Toto ito? Noong una ng taong ito, nakita natin ang isa sa headquarters. Paano kung ayusin ng PCG ang mga ito? Sa laki nitong 56 meters kasama ang karamihang kailangang kagamitan, kayang maglakbay ito sa WPS at mas maganda pa kaysa sa mga barkong Parola class. Na-evaluate na ba nila ang mga ito? Kung maaari pa rin silang maayos ng may kaukulang ekonomiya, maaaring ito ang solusyon sa kakulangan ng mga barko. Kakibat nito, nabasa natin sa isang sulok na plano nilang gawin ito sa pakikipagtulungan ng Australia. Hindi ko lang sigurado kung kasama nila ang Austal. Siguradong magiging kapaki-pakinabang ang mga barkong ito kung maibalik sila sa kanilang kondisyon bilang kagagalingan.